Pupunta ka sa Instagram and then maghahanap ka doon ng brand na gusto mong katrabaho. So, for example, yung niche na gusto mo is more on honey, natural products, mga ganun. Ang gagawin mo is follow ka and automatically, hindi lang itong brand na to yung pwede mong i-reach out, but you also have suggested accounts na pwede mong tingnan na similar dun sa niche na chinek mo. Ayan, may mga ice cream, ito pa. So, diba, ito yung katulad ng katulad. So, ifa-follow ko din yan. And, ang gagawin ko is, hahanapin ko yung website niya. Okay ba? Ganyan. And, do you think, pasok ba siya doon sa criteria na gusto mo? So far, okay. For me okay na okay itong si potential client. And ang isa ko pang gagawin is, kukunin ko yung mismong domain. Example, .co.nz CEO or founder. Ayan, magayon. So, isa-search ko yan. And automatically, since may AI na ngayon, meron siyang overview. Tingnan natin kung may makikita pa tayo ditong kapakinabang. So, wala na, no? Pero kapag nag-scroll down tayo, makikita natin yung LinkedIn. She is the co-owner and director, marketing specialist. You can also see na meron din siyang email and phone number dito. Tingnan natin. Okay? Uy, tama-tama. That means siya talaga yung may-ari. Diba? Nakita natin yung co-owner and co-founder. So, ano yung pwede natin gawin dito? Either i-follow natin siya or i-connect natin. So, sa connect is, pupuntahan natin yung, di mo na pala ako magko-connect. So, i-follow ko muna siya and ang gagawin ko is, magbubukas ako ng Google Sheet. Gagawin ko, nandito yung website, Instagram, ano pa nga, LinkedIn, and then the founder. Tapos, email. Kung nakuha nyo yung email, then go. So, yung nakuha ko is LinkedIn, and then the website is... So, ang gagawin ko muna is mag-extract muna ako ng mga kailangan ko sa kanila. The website, the Instagram, the LinkedIn, the founder's name, and their email. Para kapag nag-reach out ako sa kanila, is lahat ng kailangan kong information is meron na ako. Ang pangalan niya ay Shire Godfrey. Maganda kasi na-documented lahat and ang hahanapin ko na lang dito is email. And then, pwede mong lagyan dito sa column na to. Kuwari, nag-follow ka na ba? Tapos, lalagay mo dito, LinkedIn, IG. Yan, mga ganyan. Tapos, na-reach out mo na ba? Yes or no? O kaya naman ay, kapag-pitch ka na ba? So, pag nagka-reach out ka, na-pitch mo na ba? Pero bago ka mag-pitch, ano ka muna? Engage ka muna. Engagement. And then, pitch sa message. Via message or email. So, i-document mo siya. Pwede mong lagyan din dito kung nag-reply ba. Replied. Tapos, nag-book ba siya ng call with you? From lead generation to awareness to consideration to conversion. Hanggang sa ma-convert mo siya to client. Okay? Or close deal. Kaya, close deal. So, yun. Ganun lang siya. And this setup is for those people na ayaw mag-settle sa online jobs o kaya naman ay sa Upwork, yan, mga ganun. Kasi, syempre, kapag meron ka kasing exact criteria dun sa hinahanap mo or potential client mo na gusto mo talaga maka-work, then this is for you. Pero kung gusto mo is yung nag-a-apply ka, ikaw yung ina-assess, then go for OLJ, Upwork, or any freelance marketplace. So again, this setup is the regular way of lead generation for pitching. Ikaw nagre-reach out dun sa gusto mong maka-work. And then, tipagan na lang talaga ito. And hopefully, may natutunan kayo for today's tutorial. And follow if you would like to learn more about freelancing and Facebook ads as well. You can also check my Facebook o kaya naman so I'm everywhere. Nasa Threads ako, Instagram, TikTok, YouTube. Let me know if you have any questions and if there are topics na gusto nyong mapag-usapan.